Anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng ulan naririto ka pa at nagpapabasa. Gusto mo bang magkasakit? Hinigit ko siya pero hindi ko kaya. Halos mabitawan ko ang payong kaya bahagi akong nabasa ng ulan. Tumayo si Gabriel at tinuwakan ng payong para hindi ako mabasa ng ulan. Kaya lang masyadong naglapit ang katawan namin kaya nababasa niya na naman ako. Halika na nga, huwag kakasakit ka sa ginagawa mo. Nagpanggap akong galit. Naglakad na ako at sumunod naman siya. Pinapasok ko siya sa passenger seat. Hindi kasi nakasunod sa amin si Caleb at mukhang hindi na rin nakasunod si Marvin dahil sa matinding lakas ng ulan. Baka hindi niya napansin kung saan ako pumunta. Hindi ka agad sumakay si Gabriel. Tumingin siya sa akin at nagtaas ng kilay. Mababasa akong kotse mo. Sabi niya, pumasok ka na lang. Wala na siyang nagawa at pumasok sa loob. Umikot ako sa driver's seat at pumasok na rin. Mabuti na lang, may towel ako sa backseat. Kinuha ko iyon at ibinigay kay Gabriel. Hininaan ko din ang air condition ng kotse ko. Oh, binigay ko ang towel. Inayos ko ang buhok ko. Napansin ko na hindi ginagamit ni Gabriel ang towel kaya nilingon ko siya. Malinis yan, hindi ko pa yan nagagamit. Ngumisi siya. Kahit pa nagamit mo na ito, gagamitin ko pa rin naman. But, how about you? Nabasa ka din ng ulan. Use this instead. Hindi naman ako masyadong basa. Kinuha ko ang phone ko. Tatawagan ko mga tauhan mo at ipasusundo kita dito. Bakit ka ba kasi pumunta dito? Ang lakas ng ulan. Anong trip mo? Sa gilid ng mata ko, alam ko na nakangiti siya habang sinisermonan ko siya. You're concerned about me, ha? Ikiniling niya ang ulo niya at tinitigan ako. Para tuloy ang init-init dito sa loob ng kotse ko dahil sa paninitig niya sa akin. This is the last pawn shop in the area at malapit na magsara. Ewan tanong saan mo silang laang singsing mo. Napatingin ako dahil sa sinabi niya pero hindi ko nagawa makausap siya dahil sumagot si Marvin sa tawag ko. Marvin, nasan kayo? Nakita ko na si Gabriel. Sunduin niyo siya dito sa... Sorry, Ayan. Flooded ang mga daan. Stranded kami. Hindi kami makakasunod sa kung saan ka nagpunta. Ha? Hahanap kami ng alternative route. Sasabihan kita mamaya. Wait lang. Agad na pinatay ni Marvin ang tawag kaya hindi na ako nakapagsalita pa at naiwan sa ere ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. What the hell? Bahala ka agad? Tumingin ako kay Gabriel. Hintayin natin sila dito. Baha ata ang daan. Hahanap sila ng alternative way papunta dito. Naalala ko yung sinabi niya kanina. And about me, pawning the wedding ring was obviously a joke. Naniwala ka naman. Nagsalubong ang kilay niya. What? Napailing ako sa kanya at umiling. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumawag si Marvin sa akin. Hello? Nasaan na kayo? Ayan, pasensya na. Baha talaga mga daan. Hindi namin kayo mapupuntahan. Kasama mo naman si Sir Gab, hindi ba? Kung hindi nakakaabala, pwede bang ikaw na muna bahala sa kanya? Ha? Ano to, bata? Marvin! Sige, Ayan, maraming salamat. Tinapos niya na ulit ang tawag. Marvin! Hello? Halos mapamura ako nang wala na si Marvin sa kabilang linya. Ibinaba ko ang cellphone at tiningnan si Gabriel na hindi ko alam kung wala ba talagang ideya sa kung anong sinabi ni Marvin sa kabilang linya. Ano daw? Nagpakawala ako ng malalim na paghinga. Flooded daw mga daan. Pinandar ko na ang makina ng kotse. If you don't mind, sumama ka muna sa akin sa bahay. Doon na lang tayo maghintay. Hindi man ipakita ni Gabriel, napansin ko ang ngiti niya. Inirapan ko siya at nagsimula na magmaneho. Mabilis kami nakarating sa bahay dahil sabi ko nga'y malapit lang ang bahay namin doon. Ito palang bahay niyo? Pagpapanggap niya, ngayon lang siya pumunta dito. Stop pretending. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapunta ka dito. Ang unang beses pa nga ay yung napagkamalan kita magnanakaw, hindi ba? And the rest? Dahil stalker kita. Tinasan niya ako ng isang kilay. Hindi ako yung napagkamalan mo magnanakaw. Si Marvin iyon. Kawawa nga, may sugat sa kamay pagka-uwi. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Pero oo, ako din naman na nag-uutos sa kanya. Masama akong tinignan sa Gabriel. Bakit mo yun ginawa? I need to make sure you're protected kahit wala ako sa tabi mo. Para akong natameme sa sinabi niya. Wala ako nasabi at nanatiling tahimik. Inirapan ko na lang siya para hindi niya mapansin ang pagkabigla ko. Pumasok kami sa loob ng bahay. Iniisip ko pa kung ano ipasusuot ko sa kanya dahil pareho kaming babae ni Mama dito. Umasa din ako na pagka-uwi ko'y nakauwi na si Mama. Pagbukas ko ng pinto'y patay pa ang mga ilaw. Wala pa si Mama. Napasilip ako sa cellphone at napansin na may text doon mula kay Mama. Anak, hindi pa ako makakauwi.
Sobrang lakas ng buhos ng ulan. Hihintayin ko munang tumila. Kung hindi ako makauwi, dito na lang ako sa cafe matutulog. Siguraduhin mong nakalak ang pinto, okay? Tatigilan ako sa text ni Mama. Baka hindi siya makauwi. Ibig sabihin ay, Nas place. Nagtindigan ang aking balahibo sa katawan nang marinig ko ang boses niya. Nilingon ko siya at nakita ko si Gabriel na nakatayo sa loob ng bahay habang pinagmamasdan ng kabuuan nito. Tingnan ko ulit ang phone ko. Binasa ko pa ulit ang text ni Mama bago ako mag-reply sa akin niya. Hindi ka makakauwi, Ma? Malakas pa naman ang loob kong isama dito sa Gabriel dahil inaasahan ko na nandito si Mama. Baka anak, hindi ko alam kung anong oras titigil ang ulan. Baka mahirapan lang kami sa daan kaya dito na lang siguro ako sa cafe magpapalipas ng gabi. Lock the door, ha? Maraming masasamang loob ngayon. Mag-iingat ka. Nalaki ang aking mga mata. Naglakad papalapit si Gabriel sa akin at tiningnan ako. May problema ba? Para ka kasing nakakita ng multo sa reaksyon mo. Napalagok ako. Mukhang napapasok ko na sa loob ng bahay ang biggest threat sa akin. Ay, ibig sabihin ay kaming dalawa lang ni Gabriel dito sa bahay ngayong gabi. Wala pa ring tigil ang pag-ulan. Kahit pa rin naman tumigil na ito ngayon, maaaring hindi kaagad humupa ang baha. Bakit ko ba kasi naisip na dalhin si Gabriel sa bahay? Ito, inabot ko sa kanya ang damit ni Tito Harold na naiwan dito noong tinulungan niya kami maglinis ng bahay. Hindi niya pa ulit nakukuha. Kasya naman siguro ito kay Gabriel. Isa pa inilabhan na rin naman na ang damit kaya malinis na ito. Kinuha ni Gabriel ang damit. Tinitigan niya ito bago tumingin sa akin at may kakaiba sa ekspresyon ng mukha niya. Hindi man siya magsalita, alam ko kaagad kung anong ibig sabihin ng tingin niyang iyon. Huminga ako ng malalim. Iniisip niya siguro na may lalaki akong dinala dito sa bahay. Hindi ko man kailangang magpaliwanag sa kanya, hindi ko rin naman gusto na magbigay siya ng mali siya sa mga bagay na hindi naman totoo. Damit iyan dito, Harold. Sabi ko, naiwan dito. Suotin mo muna. Para bang nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Ngumiti siya sa akin. Naglakad si Gabriel patungo sa direksyon ng kwarto ko. Nakita niya siguro na pumasok ako doon kanina. Saan ka pupunta? Hinarangan ko ang dadaanan niya. Sa kwarto mo. Makikigamit ako ng bathroom at magbibihis. No! Doon ka sa common bathroom. You're not allowed inside my bedroom. Talitigan ako ni Gabriela, sandali, at nagkibit balikat. Akala ko pa kanina ay makikipagtalo pa siya sa akin at ipaglalaban ang gusto. Huminga ako ng malalim. Bakit ba ang tensyonado ko ngayon? Hindi naman dapat ganito. Magkasama lang kami sa iisang bahay. Hindi namin kailangan na magsama sa isang kwarto. Walang ibang mangyayari ngayong gabi. Ano naman kung nandito sa Gabriel? Nang matapos na makapagbihis si Gabriel ay lumabas na siyang muli. Napatingin ako sa kanya at bumigat ang aking paghinga. Mas lalo bang lumaki ang katawan niya? Kitang-kita ko ang pagbakat ng biceps and triceps niya. Hindi rin nakawala sa akin ang ugat sa may kamay niya, papunta sa forearms niya. Iniling ko ang ulo ko. Bakit ko ba napapansin ang ganoong detalye? Dito ka sa sofa matutulog. Sabi ko sa kanya. Maglalabas na lang ako ng unan at kumot para sa'yo. Yun kasing guest room namin ay ginawa namin storage dahil hindi naman kami nag-expect ng bisita. Okay, sabi niya. Malawak ang ngiti ni Gabriel. Bakit ka nakangiti? Akala mo kasi nag-enjoy siya sa sitwasyon na meron kami ngayon. Wala lang. Masaya lang ako na magkasama tayo ngayon. Inarapan ko siya bago pa mahulog ang puso ko sa sahig. Hindi na nga maganda na kumakabog ang puso ko ngayon dahil lamang magkasama kaming dalawa. Naglabas ako ng unan at kumot para sa kanya. Hindi ko alam kung magkakasya siya sa sofa pero hindi ko na problema iyon. Hindi uuwi si Mama? Napalingon ako sa kanya dahil sa tanong niya. What? Ang mama mo? Kasal pa rin naman tayo. She's still my mother-in-law. Napakuyom ang aking kamay. Bakit ba sa tuwing pinapaalala niya sa akin na kasal kami ay para bang naglululundag ang puso ko imbis na mainis? Hindi. Stranded siya sa cafe. Tumango si Gabriel. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya. Kung ganoon, mabuti pala't nandito ako. There's so many burglar out there. Mas maganda may kasama ka sa bahay. Nginisian ko siya dahil sa sinabi niya. Hindi ba't ikaw ang pinakamalaking threat sa buhay ko at nandito ka ngayon sa loob ng bahay ko? You know I'm not. Inirapan ko na lang siya at papasok na sa loob ng kwarto nang maalala ko ang tungkol sa ginagawa niya kanina. Bakit ka nga pala nagpunta sa mga pawn shop? Given na hinahanap ang singsing. Why do you need to go to that extent? Sandaling hindi nagsalita si Gabriel. Tinitigan niya lang ako na para bang hindi siya makapaniwala sa tanong ko. The ring is the sign of our marriage, Ayan. Hindi yun mapapalitan ng ibang singsing.
It's important to me. To us. Natahimik ako sa sinabi niya. Gusto ko siyang tawanan para lang hindi niya mapansin na naapektuhan ako sa mga salita niya pero hindi ko nagawa. Kitang-kita ko ang pagiging seryoso niya habang sinasabi iyon. Nagiwas ako ng tingin. Hindi ko naman isinangla ang singsing. Masyado kang mapapaniwalain. Matutulog na ako. Pumasok na ako sa kwarto at napasandal ako doon matapos kong isara ang pinto. Ipinikit ko ang aking mga mata habang iniisip ang mga sinabi ni Gabriel. Naglakad ako papunta sa drawer ko at nakita ko ang jewelry box ko. Kinuha ko iyo't binuksan. Naupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ko ang singsing naroroon na tinitigan. Noon ay ayoko na nakikita ang wedding ring na ito dahil nasasaktan ako. Bakit ngayon ay hindi na ganoon? But still, I can feel the hollowness in my stomach whenever I see this. Tama bang pakinggan ko na ang side ni Gabriel? Mukha naman siyang seryoso na bumalik sa buhay ko pero paano kung hindi ko pa rin siya matanggap despite his explanation? And that scares me. Hindi ko alam kung bakit. Nahiga ako sa kama at nagtalakbong ng sarili. Pinilit ko na lamang na makatulog but for some reason hindi ko magawang higitin ng antok. Nakatulala ako sa may bintana at pinapanood ang patak ng ulan na tumutulo doon. Sa labas ng kwarto ko naroroon si Gabriel. Tulog na kaya siya? Bakit gusto ko lumabas para tingnan siya? Nagpagulong-gulong ako sa aking kinahigaan dahil doon. Hindi ko na malaya na wala na pala sa kama ang kalahati ng katawan ko kaya nagpagulong-gulong ako at bumagsak ako sa sahig. Napadaing ako dahil doon. Ang sakit ng puwet ko dahil sa pagkakabagsak. Tumayo ako. Hinihilot ang puwet ko bago ako naglakad papunta sa may pinto't lumabas ng kwarto. Kukuha lang ako ng tubig. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Naglakad ako papunta sa kusina pero ang mata ko ay napapunta sa sofa. Madilim na doon kaya paniguradong tulog na si Gabriel. Ouch! Hindi ko napansin ang nasa harapan ko dahil sa kakatingin ko sa living room. Hindi ko na malaya na may nakaharang na pala doon. Hinilot ko ang aking noo bago ako tumingin sa nasa harapan ko. Nalaki ang aking mga mata nang makita ko si Gabriel. Are you okay? Halatang nagulat din siya na makita ako. Bakit nandyan ka? Nautal ako at gusto kong sampalin ang sarili dahil doon. Kumuha lang ako ng beer. If you don't mind, I'll pay for my beers. Pinakita niya sa akin ang 2 can ng beer na mukhang kinuha niya sa refrigerator namin. Okay lang? Sabi ko sa akin niya. Kinuha ko ang isa at naglakad na papunta sa living room. Pero akin ang isa. Narinig ko ang marahan niyang pagtawa dahil sa sinabi ko. Naupo ako sa love seat habang si Gabriel ay naupo sa tapat ko. Cheers! Itinaas niya ang can beer at uminom doon. Ginaya ko lang din siya at uminom doon. Hindi ako sanay uminom ng beer. Si mama talaga ang bumibili ng beer dahil kailangan daw niya minsan. Si Mika. Panimula ko. Hindi ko kasi makayanan na tahimik kaming dalawa. Okay lang ba na wala ka ngayon sa tabi niya? Sino mag-aalaga sa kanya? Nandoon sa Diago para kay Mika. Sa tingala ako sa tabi niya. Sa Diago ang iniiwanan ko. And even if I want to be with her right now, hindi rin naman ako makakauwi. Tumango ako. At least ay panatag na may naroroong pinagkakatiwalaan ni Gabriel sa tabi ng anak namin. Marami akong gustong itanong pero hindi ko magawang maisatinig. Para bang parating may bumabara sa lalamunan ko at hindi ko yun magawa. Itinaas ko ang pako sa sofa at niyakap ang aking tuhod. Nakakaramdam ako ng lamig dahil malamig talaga ang panahon. Nasa ganoong posisyon ako habang umiinom ng beer. Hindi ko napansin na lumapit si Gabriel sa akin. Pinatong niya sa akin balikat ang kumot niya. Aren't you cold? Tanong niya sa akin. Umawang ang labi ko pero wala namang lumalabas na boses sa akin kaya sa huli itinikom ko na lamang ulit iyon. Tumango ako at inayos ang disposisyon. Thanks. It's been a while since tayong dalawa lang sa isang lugar. Naupo siya sa kinaupan niya kanina. Tell me, Ayan, how have you been? Mataman ko siyang tiningnan dahil sa itinanong niya. Naalala kong bigla ang mga sinabi ni Marvin sa akin. Hindi ba't dapat alam mo? Pinamamanmanan mo ako sa mga tauhan mo, hindi ba? Natigilan sa dali si Gabriel. Siguro nagtataka ito kung paano ko nalaman. Maya-maya din ay napangisi. Did Marvin tell you that? Hindi ko sinagot. Hindi rin naman sinasadya ni Marvin na sabihin sa akin iyon. I want to hear it from you. Kumusta ka? Pinipigilan ko pa rin ang sarili na makaramdam ng kahit na ano para kay Gabriel. Huminga ako ng malalim at kinakalma ang sarili. Naging maayos naman ang buhay ko.
Nagtaas ako ng tingin kay Gabriel. Kailan mo pa nalaman kung nasaan ako? Ayoko pang itanong yun sa kanya, hindi ko mapigilan. Matagal na. Sabi niya, may kakaiba akong naramdaman, hindi yun galit. Bakit hindi ka nagpakita sa akin kung matagal mo nang alam kung nasaan ako? How brave, Ayan. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo magtanong ng ganyan kay Gabriel? Hindi ka agad nagsalita sa Gabriel. Nakita ko na nagbago ang ekspresyon ng mga mata niya at kahit na nakangiti siya may iba sa mga ngiti niyang iyon. He looked sad. Because even if I wanted to, I can't. Makahulugan niyang sagot sa akin. But I'm glad nothing happened to you. Magsasalita na sana ako nang may mapagtanto. Tama siya. Nang umalis ang pamilya niya rito sa Pilipinas, wala nang nagtangka ulit sa buhay ko. Bakit nga? Nagsalubong ang tingin namin dalawa kaya't bumigat ang aking paghinga. Ganoon pa man hindi ko iniiwas ang aking mga mata sa kanya. Handa ka nang makinig sa akin? Naitikom ko ang bibig ko. Right. Him answering my question means I am willing to hear his explanation. Kung ganoon, ano itong takot na nararamdaman ko? Gusto ko ng kasagutan pero may takot ako nararamdaman na pumipigil sa akin. You're not ready. And I am not quite sure if I am ready to tell you everything myself. Nilaklak ni Gabriel ang kanyang iniinom na beer. Niyupi niya iyon at itinapon sa basurahan. You should sleep, Ayan. Kailangan mo na magpahinga. Malalim na ang gabi. Tumikim ako. I don't need you telling me what to do, Gabriel. Matutulog ako kung kailan ko gusto. Yeah? Tumayo siya at bago ko pa malaman kung saan siya pupuntay, nasa harapan ko na siya. Itinukod niya ang kanyang kamay sa magkabilang gilid ko at dahan-dahan na inilapit sa akin ang mukha niya. Halos magpalaman ako sa sofa, sa akin na uupan ko para lamang mailayo ang mukha ko sa kanya. I thought, you're treating me as a threat. Paano kung may gawin ako sa'yo dahil ayaw mong umalis sa harapan ko? Napalagok ako doon. Somehow nakaramdam ako ng takot pero alam ko din sa sarili ko na walang gagawin sa Gabriel na ikapapahamak ko. Ganito pa rin ba kalaki ang tawala ko sa kanya? You're not going to do that. Sabi ko sa kanya. Nakatingin ako sa mga mata niya at kahit na anong bigat na expression niya, hindi ako nag-iwas. How do you know? Malalim ang boses ni Gabriel at hindi iyon nakakatulong sa sitwasyon namin dalawa. I just know. Because you're not going to do anything to me against my will. Napansin ko ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata pero kaagad din niyang nabawi ang sarili. Humalakak sa Gabriel at umalis sa harapan ko. You don't know that. In span of 1 year, maraming pwede magbago. Matulog ka na, Ayan. Baka nga hindi ko na magawang mapigilan ang sarili ko sa'yo. Tumayo ako. Hindi ko rin naman sasagadin sa Gabriel dahil totoong sa loob ng 1 taon maraming maaaring magbago. Naglakad na ako patungo sa aking kwarto. But you're right. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Gabriel. Nilingon ko siya at nabutan ko ang ngiti niya sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit na anong labag sa kalooban mo. Siguro, ayun ang hindi magbabago sa akin. Something warm touched my heart after hearing that. Hindi ko nga lang magawang makapagsalita matapos ko yung marinig. Good night, Ayan. Pumasok na ako sa loob ng kwarto. Napahawa ako sa dibdib ko at nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Huminga ulit ako ng malalim. Nagtungo ako sa banyo at naghilamos. Tinitigan ko ang sarili sa salamin. Ilang sandali pa akong ganoon bago magdesisyon na bumalik sa kwarto. Nahiga ako. Hindi ako kaagad na inantok. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Noong umaga, maagang dumating mga tauhan ni Gabriela. Nagpaalam siya sa akin, nagpaalam pero wala pa rin ako sa sarili ko. Dumating si Mama at nabanggit ko sa kanya na dito nanatili si Gabriel. Ha? Gulat na gulat si Mama. Alam ko na marami siyang tanong pero alam ko din na halata sa akin na ayoko ng pag-usapan iyon. Naghahanda na ako dahil mamaya pupunta ako kina Gabriel para makita si Mika. Excited ako but at the same time ay kinakabahan. Habang nag-aayos, tumunog ang cellphone ko. Napalingon ako doon at nakita ko ang isang numero na hindi nakarehistro sa aking cellphone. Nung una, hindi ko yun sinagot. Iniisip ko na baka scammer lamang dahil talamak ang ganoon ngayon. Sa pangalawang pagkakataon na tumawag ang numero, doon ko naisipan na sagutin. Hello? Can I talk to Ayan? Natigilan ako dahil sa pamilyar na boses. Kahit matagal-tagal na simula nang huli ko siyang makausap, hindi ko makakalimutan ang boses niya. Tumikhim ako. Can we talk in person? I have something very important to tell you. Nagsalubong ang kilay ko. Anong dapat namin pag-usapan? Wala po akong maalala na kailangan natin pag-usapan.
We have a lot. It's about Gabriel. At alam ko nagugustuhin mong marinig kung anong gusto ko sabihin sa'yo. I'll text you the location. If you have time later, meet me. Tinapos niya ang tawag at maya-maya pa'y nakatanggap din kaagad ako ng text mula sa numero kung saan kami magkikita. Nakatitig lang ako doon at iniisip kung dapat ba ako makipagkita. Ano naman kayang sasabihin niya sa akin? Nag-text ako kay Gabriel. Sinabi ko sa kanya na baka mamaya pa ako makapunta sa bahay nila. Hindi ko na sinabi ang detalye. Ayokong kausapin ng ama ni Gabriel. Sa lahat ata ay siya ang ayokong makita ulit. Hindi maganda ang relasyon namin noon at hindi ako umaasa na maayos iyon. Malakas din ang pakiramdam ko na may kinalaman siya sa mga nangyari noon. Maaaring siya ang nasa likod ng lahat. Ganoon pa man, nandito ako ngayon sa lugar na sinabi niya at handa siyang kausapin. Wala naman siguro siyang gagawin masama lalo na't nasa pampublikong lugar kami. Halos matawa ako sa naisip. Did he stop when I was at the hospital? Giving birth? Kung siya nga ang nasa likod ng pagpapasabog sa ospital, walang makapipigil sa kanya. Kahit maraming tao ang madamay ay wala siyang pakialam. Sorry, I'm late. Did you wait long? Nagtaas ako ng tingin at tinigilan ko ang kakatitig sa baso ng tubig na ibinigay sa akin ng waitress kanina. Nakita ko ang ama ni Gabriel. Sa isang taon naming pagkikita ay halos walang nagbago sa kanya. In the physical sense at least. Hindi naman po masyado. Ganon man kahit gaano ko kaayaw sa kanya, hindi rin ako pinalaking bastos ng aking ina. Kaya ko pa rin namang magbigay galang. Unless ay harapan niya akong bastusin ngayon. Naupo siya sa tapat namin. Lumapit ang isang waiter upang kunin ang order namin. Have you eaten? Hindi ko alam kung paano niya nagagawang umakto ng casual sa akin. Ganoong ilang beses niyang pinagbantaan ang buhay ko. Busog pa po ako. Tumango si Michael Lardizabal. I'll just get cognac then. Maaaring gusto niya ako makausap at sabihin sa akin na layuan ko ang anak niya, lalo na't nakarating siguro sa kanya na bumubuntot na naman sa akin si Gabriel. Handa naman ako, kung ano mang sabihin niya, naghanda na ako ng pang-rebut sa kanya. I'm glad to finally see you again. I can see that you had a great life. Ngumisa ako sa kanya. Diretso ko siyang tiningnan. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa, Mr. Lardizabal. May kailangan pa po akong puntahan. Anong gusto niyo pag-usapan? Tumaas ang kilay niya dahil sa inasal ko. Kahit hindi siya magsalita, iba talaga ang ere nilang mag-ama. Naroroon yung otoridad nilang presensya. Hindi na dapat ako magulat, knowing their backgrounds. Kung ganoon, hindi ko na ito patatagalin. Dumating ang cognap niya. Umalis ang waiter at kinuha niya ang baso. Dinala niya iyon sa kanyang labi at sumimsim mula doon. Narinig ko na naririto sa Laguna sa Gabriel at ang dahilan kung bakit ay dahil sa'yo. Hindi ko napigilan ang mapangising muli ng marinig ang sinabi niya. Sumandal ako sa kinaupan ko at tumalukip-kip. Gusto niyo bang layuan ko sa Gabriel? Kung ganoon ay kayo ang kumausap sa anak ninyo. Pinagtabuyan ko na siya noon pero siya ang ayaw lumayo sa akin. Kung ayaw ninyo lumapit siya sa akin, dapat ay hindi na ninyo siya ulit hiniyaang makauwi dito. Nang masabi kong lahat, saka ko lamang napagtanto na masyado kong pinangunahan ng sitwasyon. Pinagkibit balikat ko yun. Paniguradong doon din naman mapupunta ang pag-uusap na ito. Sandaling natigilan si Michael sa pagsasalita hanggang sa malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan. You can think whatever you want to think about me. That's fine. My image is not important but... Tumingin siya sa akin ng diretso at para bang nasilip niya ang kaluluwa ko dahil sa pumamaraan niya ng pagtingin sa akin. Napalagok ako. Stop blaming my son for whatever happened to the two of you. Just like you. My son also suffered in the past year. Hindi lang ikaw. Kung may gusto kang sasihin, ako ang sasihin mo sa mga nangyari at hindi sa Gabriel. Lahat ng binabala kong sabihin sa kanya ay para bang naglaho dahil sa mga salita niya. Hindi ko napaghandaan ang mga binitawan niyang salita kaya't hindi ko alam ang sasabihin ko ngayon. Ano sinabi niya? Nagsalubong ang aking kilay pero walang sinabi. I am not going to details dahil hindi naman ako ang dapat na magsabi sa iyo. You can hate me all you want, Ayan. But my son doesn't deserve your awful treatment. Maaring hindi siya kaagad nagpakita sa iyo, but that's for your own sake. Sa tingin mo, sinong dahilan ko bakit walang nagtangka sa buhay mo matapos mawala ni Gabriel sa buhay mo? Bumigat ang aking paghinga pero kahit pa ganoon, hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa kanya. It was my plan. Gabriel sacrificed seeing you for your own safety. Maging sa sarili niyang anak ay hindi niya nagawang makapagkita o makasama para protektahan siya. Our lives are entangled with danger. Marami kaming kalaban at marami may gustong saktan kami.
We may be untouchable, but our family isn't. Ganyan ang ginawa ng mga kalaban ni Gabriel sa kanya. Ginamit kayo laban sa kanya kaya hinayaan niyang siya ang magdusa. Maprotektahan lang kayong dalawa ni Mika. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko sinabi niya. You can paint me as the villain, but believe me or not, my actions were for your own sake. Bumalik sa akin lahat ng babala ni Michael Ardizabal noon, kung saan sinabi niya sa akin na sana'y handa ako sa buhay na gusto kong pasukin. What do you mean? Mahigpit ang hawak ko sa sariling kamay. Pakiramdam ko kasi kung hindi ko yun gagawin ay hindi ko mapipigilang bigla na lamang sumabog sa kinaupan ko. I want you to leave my son before, not because I hate you. I want you to live him for a peaceful life. One wrong move, you could be in the same fate as my late wife. Ano akala mo? Makangaliwa ako dahil sa buhay na meron sa Gabriel? I would never do that. Pinutol niyang aking sasabihin kaya't naiwan sa era mga susunod na salita. Hindi yan ang ibig ko sabihin. She died because of me. I didn't kill her directly, but she died because I was her husband. Malalim ang naging paghinga ni Michael Ardizabal. Alam mo ba kung bakit natukso ang asawa ko ng mga liwa? She was enticed by the idea of my loving her fully. He loved that I felt to give her because of my work and my position in the Air Force. I acted strict, distant, and someone who didn't love her because someone like me should never show their weak side, or else it could be used against me. My wife, on the other hand, yearned for it. Your father, unfortunately, was able to show it to her. Sa madaling salita'y nahulog si Anya sa pagmamahal na nakita niya sa ibang lalaki dahil iniisip niya na hindi ko iyon kayang ibigay sa kanya. Para bang may bumabara sa lalamunan ko. Kahit gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya ito sinasabi sa akin na hindi ko magawa. Partly, I wanted to hear it. Kasi gusto ko malaman kung anong klaseng pagtataksil ang ginawa ng aking ama at ng ina ni Gabriel. Even when I heard about it, I turned a blind eye. Hindi dahil wala akong pakialam. But if it means she will remain beside me, I'll settle for a cheating wife. Kakayanin ko dahil ayokong iwanan niya ako. Aminado din naman ako na nagkulang ako. Nabigla ako doon. Sa tuwing nakikita ko si Michael Ardizabal, isa lamang ang imaheng nakikita ko sa kanya. Siya isang taong hindi marunong magmahal, kung hindi sarili niya. Ang marinig ito sa kanya tunay na nakakagulat. Until the day she left me, I almost snapped. Pero sinabi ko na maaaring nagkulang nga talaga ako. But years after the separation, nagkausap ulit kaming dalawa ni Anya. I told her I wanted to fix our relationship. We almost fixed it until your father intervened. She killed my wife. Kung gulat na ako sa sinabi niya kanina, mas lalo na sa revelasyong narinig ko ngayon. Napatakip ako sa aking bibig. But your father died the same day. Someone killed him too. That someone wasn't me. Ipinikit niyang kanyang mata at nang tumingin sa akin ay sinabi niya ang mga susunod na nangyari. It was Greta. I found out later on that Greta was the one who implanted the idea on your father that he should seduce my wife. Your father was blinded by the money that was offered to him, kaya pumayag siya. Hindi niya inaasahan na sa ginagawa niya nahuhulog na rin siya sa asawa ko. That was why he left your mother and you. When Anya and I were about to get back together, your father killed her, and Greta killed him dahil maaaring isuwalat ng iyong ama sa buwatan nilang dalawa. I can't believe it. Tita Greta? Bakit gagawin niyo ni Tita Greta? She was so nice. She was obsessed with me, and she'd gone mad when I married someone else. She's been thinking about how to eliminate my wife from my life. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko matanggap ang mga nalalaman ko. Kung alam mo na si Greta ang gumawa nito, bakit pinapasok mo pa siya sa buhay ninyo? May kakaiba expression sa mga mata niya kung saan ay sapat na para pagtaasan ako ng balahibo sa katawan. Do you believe in the saying, to make your friends close and your enemies closer? I did to do that para mamanmanan ko ang lahat ng kilos ni Greta. I don't have solid evidence to put her in jail. And I don't want her roaming around after killing a person and doing that to my wife. Also, Greta is part of a syndicate. Hindi ko siya pwede pakawalan.
We also need to find out kung anong sindikatong kinabibilangan niya. Kung ganoon, nasa na si Greta? Huwag niyong sabihin, she's dead. Gabriel killed her. Huminga ng malalim si Michael or Isabel. My son made sure that any person who may be a threat to your life was eliminated bago siya magpakita sa iyo. Isa din sa rason bakit hindi siya nagpakita dahil inisip niya na baka hindi rin siya makaligtas. It was a bloody war, Ian. My son suffered and sacrificed a lot. Inisip ko kung ano maaaring nangyari na hindi ko alam. Mabigat ang kalooban ko at dahan-dahan na tumulo ang luha ko. I am not invalidating what you've been through. It was tough, and I will sympathize with you. It wasn't our intention to hide your daughter, and Gabriel never intended to leave you for so long. Kaya nga sabi ko sa'yo, if you want to blame someone, blame me instead and not my son.